Hindi nasasalang sa witness stand ngayong araw ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte na si Zulaika Lopez. Pero inaasahan pa rin ang panibagong balitaktakan ng depensa at prosekusyon patungkol sa bank records ng Vice Presidente. At para sa update, live mula po sa Senado, nagbabalik ang ating News 5 correspondent Mayan Los Baños. Mayan, ano nga bang inaasahan ng ating mga kapatid sa magaganap na oral arguments ngayon dito sa pag-uusapan na bank records at BIR records ng mag-asawang Duterte o Carpio? Yes, Zarina, nakatakdang magharap ang kampo ng prosekusyon at depensa mamayang alas 2 ng hapon para sa pagpapatuloy ng impeachment trial day 6. Pagdedebatehan nila ang tungkol sa hiling ng prosekusyon na pabuksan at isapubliko nga yung tax at bank records ng mag-asawang VP Sara. Gayon din ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Gusto kasi ng prosekusyon na gamitin yung dokumento na yan bilang ebidensya kapag umabot na tayo doon sa partikular na artikulo ng impeachment case ni VP Sara kaugnay sa di umano'y unexplained wealth. Bibigyan ng tig 15 minuto ang magkabilang panig para ilahad sa impeachment court ang kanilang main position sa issue kung dapat bang ipasapina ang tax at bank records nila VP Sara. Matapos yan ay may tig 10 minuto ang prosecution at defense para sa rebuttal. Aabutin yan ng halos 1 oras at pagkatapos ay magkukukus ang mga senator judge. Pagbalik nila, saka sila bibigyan ng pagkakataon na magtanong sa prosec at defense. Saka magkakaroon ng desisyon kaugnay sa sapina. Narito ang pahayag ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol. Magkakaroon ng desisyon after the caucus. So of course, the caucus will have to consider kung ano yung sinabi sa oral arguments and at the same time, we'll have to consider the points of view of each of the senator judges. So that's why after the caucus, that's the time they will determine amongst themselves if they will go with the presiding officer's time limitation, imposition, or they will have to extend or shorten it for the senator judges themselves. Zarina, ipaniliwanag din itong Tunggol na simula pa lang kontra na ang mga abogado ng bise sa pagpapasapina ng tax at bank records ng respondent. Una, dahil covered daw ito ng confidentiality clause sa ilalim ng tax code. Kontra din sila sa sakop ng mga taon dahil hindi raw dapat kasama ang mga taon na hindi pa bise-presidente ang respondent. Kahapon, dapat nakaschedule na isa lang sa witness stand ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Umugong pa nga na posibleng dumating ang bise-presidente kagabi sa Senado. Pero sa huli, binitawan din ng prosekusyon si Zulaika at nagdesisyon silang hindi na siya ipresenta dahil hindi na raw kailangan at mauulit lang ang mga testimonya mula sa mga unang testigo. Hindi na rin nila isasalang si Captain Belinda Bello. Samantala, bago matapos ang cross at redirect examination kay Lotto kagabi, nanindigan ng testigo na may mga naging pahayag si VP Sara na maituturing na inciting to sedition. Sinubukan din ng mga abogado ni VP Sara na palabasing walang pasihan ang paniniwala ni Attorney Lotok na seryoso at totoo ang umunoy banta ng bise sa Pangulo. Ibinida rin ng defense team sa kanilang argumento na abogado si VP Sara. Maalam daw siya sa batas para paratangan. Pero kumontra naman dyan si Presiding Officer Cheese Escudero. Heto rin ang sinabi ng abogado ng bise. Are you aware that the Vice President is a lawyer? Yes, sir, of course. That he has, of course, a law degree and passed the bar exams? Yes, sir. With the first attempt and with the rating of 80%, are you aware of this? I heard it in the news, sir. Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked as a court attorney? Your Honor. There are a lot of lawyers here, and you don't know what their grades are. If she was serious about her alleged plan involving BBM, FL, and the former speaker, does it make sense for her that she would publicly announce this to the general public? I don't know that, Your Honor. Si Senator Judge Win Gatchalian naman, tinanong kung anong ebidensya ang makakapagpatunay na kayang gawin ni VP Sara ang kanyang banta. Ang sagot dyan ni Lotok, ang amaraw ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag.
Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice presidente siya. Zarina, sa susunod na linggo, Lunes, ay babalik ang diskusyon ng impeachment court kaugnay sa Article 4 ng impeachment case ni VP Sara o yung grave threat at inciting to sedition o di umano ay yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sasalang sa Lunes sa witness stand si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Zarina, yan muna ang latest sa impeachment trial day 6. Balik sa'yo. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.